So, hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, sasabihin ko sa inyo yung step-by-step procedure kapag first-timer ka kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo sa loob ng airport pagka galing mo sa bahay. Siyempre, bago sa iyo to, lalo yung iba na galing ng probinsya and then, basta ako nga na parati akong nagta-travel, kaso domestic lang, is nalilito ako. So, nung time na yon i-explain ko sa inyo. So, ayun, may kaibigan ako na kasama. Hindi ko naman sila naging, isang beses lang kami nagkita and hindi na kami nagkita simula nung nag-flight kami. So, sa bahay ko sila pinatuloy muna bago kami pumunta ng airport. And then, pagdating namin ng airport, dumiretso kami agad doon sa loob. And, hindi pa bukas yung stall kung saan tumatanggap ng mga Hong Kong na flight, ganon. Yung tawag nito, Cebu Pacific na pa Hong Kong, yung ganon, di ba? May mga open gate yan kung para saan to, ganyan. So, nakasarado pa. Ang ginawa namin is nag-antay kami doon sa loob and doon lang kami sa may gilid na kaupo. Inantay lang namin. And grabe yung antok namin kasi wala kaming tulog. Pagod-pagod talaga kami. So, nag-upo-upo lang kami doon. Pag open ng gate, so yun na, pina-check-in na namin yung namin, yung bagahe namin. So, ayun, kinilo nila. And yung kaibigan ko is sinabihan siya ng Cebu Pacific na i-change ngayon yung flight niya para sa, huli siya. Parang kami, alas 7 ng umaga, 7:30, alis na kami ng, ng airport or alis na kami, siya parang 8:30 pa yung flight niya. So, ang nangyari is, yun nga, sinabihan siya. So, nakapasok na kami. Ang ginawa namin pagkatapos no, nagpapalit kami ng, ng pera namin. So, nagpapalit kami ng pesos to Hong Kong dollar. Mas okay yun guys kasi pagdating mo na dito sa Hong Kong, mangangapa ka na kung saan ka pupunta kasi malapad tong airport sa Hong Kong. Kaya mas mabuti kung may dala kayong peso is ipapalit nyo na dyan sa airport natin sa Pilipinas. Ayan. Or dito kasi yung iba pag nabitbit talaga nila yung pera sa central na nila pinapalitan pero mura na. Pero pareho lang din naman. Kung ako sa inyo, dyan na lang para ganun lang din naman eh. So doon kami sa may Pilipinas sa airport nagpapalit ng namin peso to Hong Kong dollar. So meron na kami. And then pumasok kami doon sa immigration. Yun na yung time. Kayo sa immigration basta magkasama kayo kapag nagfa-flight, parang hindi naman sila mahigpit kapag OFW, kapag kompleto yung papeles mo. Mahigpit lang sila sa mga tourist, yung mga umaalis ng bansa as tourist, doon lang sila mahigpit. Kami, nakita nila kami sa linya, 3 kasi kami, so nakita na nila, tinanong niya ako, kasama mo yung mga nasa likod mo? Sabi ko, opo, ayun. Tapos tinitignan niya lang, yung mga OAC, pati yung mga, alam mo yun, TESDA, lahat yan, tinitignan na nila, o yung OWA, PIDOS, ayan, tinitignan niya nila, and then yung visa. Pagkatas noon, inanuhan niya na, parang sinulatan niya na ng kung ano-ano doon, di ko lang alam. Tapos sabi niya, okay na. So, ayun, pumasok na kami sa loob and doon mismo sa bungad ng immigration may upuan. So, umupo ako. Sabi ko, matulog muna tayo. Grabe yung antok ko. So, natulog kami. Pero sila pala yung mga kasama ko, mga taga Cebu kasi sila, hindi sila natulog guys. Lumaya sila and iniwan nila akong natutulog doon and nakakahiya. Hindi nila ako ginising. Madaming mga tao doon. Tapos, nagising ako. Ako na lang mag-isa, yung bag nila nandyan, sabi ko parang, baka nananaginip lang ako, ano nangyari? Tapos ako na lang mag-isa doon sa hilera namin, tapos may mga nakaupo na doon na ibang tao. Tapos mga nakaharap sa akin, mga nag-aantay sila ng mga kasama nila na hindi nakapasok sa immigration, yung ini-interview pa, may second interview pa doon sa loob. So, inaantay nila ngayon. Ako naman, nalilito ako, bakit ano nangyari? Ayun, yun pala guys, pagka bungad yun ng immigration, may upuan doon, huwag kayo doon kapag nakapasok na kayo. Pumunta kayo doon sa loob pa mismo, maraming mga upuan doon, mas makakatulog kayo ng matino, mas malapad, mas may aircon. So, doon kami sa labas, kung alam ko lang, di sana, ang sarap-sarap pa ng tulog ko sa loob. And also guys, kung may tumbler kayo, magdala na kayo ng tubig kasi mahal na yung tubig sa loob ng airport and yung pagkain. Buti na lang kamo, sabi ng asawa ng kuya ko, bago ako umalis, antayin ko daw siya muna kasi meron siyang burger na dala. So, ayun, may burger ako sa bag, yun yung kinain ko. And bumili sila sa loob, ang mahal, nasa 200 na yung pagkain sa loob ng airport. Kaya, magbaon-baon kayo ng biscuit o kung matagal baka ma-delayed yung flight nyo,
Buti na lang kamo yung amo ko is binilhan ako ng pagkain nung time na yon, kaya meron din akong pagkain sa loob ng ng eroplano. And then magtingin-tingin kayo sa mga nakasulat kung ano yung flight nyo, kasi nga binabago-bago nila yung mga boarding gate. Yun yung titignan nyo. Ilang beses kaming nalipat, parang 3, kaya baka maiwan-iwan kayo, lalo pag baguhan kayo. Dapat magsama-sama kayo. Kung may mga nakita ka mga domestic helper di nakasabay mo, doon ka na. Lalo pag natignan mo pareho kayo ng ng ticket, ganyan, pareho kayo ng plane. So sana nga yung mga agency naman hindi naman sila nagpapaalis na isa-isa lang, depende kapag alam nilang ex-abroad na, mas alam na yun. Pero pag first timer, pinapasamahan talaga nila. Ayun, and then pagkatapos di nakasakay na kami ng eroplano. Yun, nakakatulog ako sa loob kasi antok na antok pa rin talaga ako, na nawala lang yung antok ko kasi nga iniwanan ako ng mga kasama ko, and ewan ko, gala sila ng gala, hindi man nahimik sa gilid. Ayan, ewan ko, hindi sila ata na antok. Grabe yung antok ko nung time na yun kasi nga wala kaming tulog. Simula umaga pa kami nandun sa office hanggang gabi. Nakauwi kami ng bahay alas 8, kumain kami, nag-impake, nag-ayos, and then umalis kami sa bahay alas 12 papuntang airport. So walang tulog talaga, as in, kaya nakatulog talaga ako. And then natulog ako sa plane, ginising ako ngayon ng stewardess, sabi niya na daw, may pagkain. So ayun, kinain ko, and then hindi ko nga naubos basta kaya natulog uli ako, bumalik uli ako ng tulog. Sobra, 1 oras yung biyahe, kala ko 1 hour lang, parang 1 hour and 30 minutes. So pagdating ko dyan sa may sa may airport sa Hong Kong, nag-CR muna ako. May CR yan dyan, and then lumabas na kayo ngayon, and then sundan nyo lang yung flow ng tao kasi nga sasakay pa kayo ng tren, may tren sila sa loob ng airport, and ililipat nila kayo doon sa pinakamalaki na talaga na nandun yung immigration. And then sa daanan may makita kayong 2 babae, nakalimutan ko na kung ano uniform nila, pero nagbibigay sila ng plastic bag na ganito. Inaabot nila kapag alam nilang domestic helper ka, kunin nyo yun kasi may mga rules and regulation kung ano yung karapatan ng mga dyan, ng mga Pilipino or mga domestic helper, and karapatan ng employer nandyan. And yun, nakakuha ako kasi nga may kasama akong ex-abroad, kaya sabi niya kunin mo, kasi ayoko sana kunin, sabi niya kunin mo, libre yan, para at least nakakatulong sa akin yun nung day off ko. Kapag day off ko nung bago ako, binabasa ko at least lahat ng mga nandoon, alam ko na kung ano yung gagawin ko, ganyan, kung ano yung karapatan ko, ganyan. So doon ako nagbabasa, and pagkatapos is nagpunta kami ng immigration. So iba yung linya ng OFW, iba yung linya ng mga tourist. Huwag kayong sumama doon, may pinifill upan kasi yung mga tourist. May nag-a-assist naman doon na babae, pag alam niyang OFW ka, doon ka sa kabila pipila. So lahat doon is OFW, and yun, i-interviewin kayo doon, and bibigyan kayo ng tatak doon. Hindi tatak, yung papel, yung passport nyo, ayan, i-stapler nila. Pagkatapos is, diretso ka na, kunin mo na ngayon yung luggage mo. Ngayon, antayin mo yung sa'yo ng agency, kung ano yung gagawin mo, kung imi-meet up ka nila sa may train station, or ikaw mismo yung magbiyahe ng bus. Yung kaibigan ko, nag-bus siya mula airport papuntang ganon. And then, yung isa kong kaibigan, sinundo siya. So, ako, is, sinabihan ako ng agency, sumakay ako ng train. So, yun, paglabas mo ng airport, makikita mo kaagad yung train station, makikita mo kaagad yung pasukan ng train. So walang problema, kadugtong na nun yung train. And then sabi niya, hindi ako bumili ng ticket, hindi ako bumili ganyan, basta sumakay lang ako. And then pagdating ko ng Central, nandun yung meet up, and sabi nila is nandun yung bayad ko, yung ticket ko sa babae na magsundo sa akin. So ayun nga, pagdating doon sa Central, binigay sa akin yung papel na may QR code, and then ayun, iniscan ko. So nakalabas ako, and then yun, diretso na kami pa medical. Nag-medical kami. Grabe yung guys, kaya yung mga maleta nyo, wag nyo siya masyadong bigatan kasi maraming hagdan kang aakyatin, para akong mahimatay na noon. And then yung babae na sa akin, nag-assist sa akin, walang pakialam, lakad lang siya ng lakad. Tapos pag napansin niya na hindi ako sumusunod, aantayin niya na naman ako. Hindi siya tumulong. So marami akong dala nung time na yon. And pagkatapos noon, punta kami ng medical. Ang kinukuha lang sa medical is x-ray and then dugo. Wala nang iba. Kaya yung mga katawan nyo, yung likod nyo, basa yan, punasan nyo kaagad. And
Huwag kayong magbitbit talaga yung likod nyo, yung dependihan nyo muna pag alam nyo magme-medical kayo pagdating, kasi nga baka may makita dyan, may scratch or ganon, eh hindi pa matuloy yung trabaho mo. And dugo lang, yun lang naman yung kinukuha, para ang dugo kasi nakukuha nila dun kung buntis ka, kung marami kang, alam mo yun, may HIV, ganyan. So, marami sila nakukuha kapag dugo. And yung injection nila dito, guys, parang wala kang maramdaman kahit ni konting sakit. Hindi katulad sa Pinas na parang grabe yung bigat ng kamay ng mga doktor. Dito, magugulat ka na lang natapos na pala, ganun sila kaano. Takot kasi ako sa injection pero nung sa kanila wala akong maramdaman. Pagkatapos nun, pumunta kami ng Fortress Hill. Ayun, ang layo na naman ang nilakad namin, hinatid niya ako sa agency. Pagdating doon, buti na lang kamo, binigyan ako ng pagkain. Kaso guys, hindi ako marunong mag-chopstick. Ang sarap-sarap ng pagkain. Hindi ko man lang makain ng ma-appreciate kasi nga chopstick yung binigay sa akin. So, hindi ako marunong mag-chopstick nung time na yun. Kaya wala, hindi ko naubos yung pagkain ko. Pagdating dito, nagsisi ako kasi nga pinakain lang sa akin ng amo ko nung gabi na is noodles lang. So, pagkatas nun, binigyan ako ng tea. Grabe yung pait ng lemon tea nila. Grabe. Ayan. So, nung time na yun, naubos na yung tubig ko. And, inantay ko yung amo ko. Alas 3 siya dumating. Sinundo niya ako. And, ayun, pinunta niya ako dito sa bahay. Inasikaso ko yung mga gamit ko. Pinanglilinis ko lahat yan. And then, sabi niya sa akin, maligo ako. Pagkatapos, magpahinga. Ayun, natulog ako. Kasi grabe yung antok ko talaga. So, ayun lang guys, yung naranasan ko. Gusto ko pang mag-vlog. Kaso, grabe na yung sakit na lalamunan ko.